Ladies and gentlemen, I'm now presenting to you Wish. We will play our song Trouble with My Friend. Bertie Toto Tirador. I don't want to do. I want to. I don't know that. Just stay here. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Yes, you. Yes, you. So, remove. I-play naman natin ngayon yung ating paboritong kanta na binuo ko para kay Sarah. Para naman siya patuloy at manalo sa impeachment, manalo rin siya sa pagkapangulo sa 2028. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Mary Jose Si Cariaga. Tamba, Zaldi ikulong niya. Salamat. Tapang at malasakit ibalik. Para
sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So ngayon, pag-usapan natin ngayon yung ating topic sa ngayon po ay ganito. Ipapakita ko sa inyong ebidensya. Yung budget po ng bansa natin mula ng panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy, hanggang sa panahon ni Duterte, hanggang sa panahon ni Bongbong Marcos. Makikita po natin dito ang comparison. Ang liit ng budget, pinakamaliit kay Noynoy na flood control budget. Lumaki na konti sa panahon ni Duterte. At napakatindi, dinoble naman sa panahon ni BBM. Ganon po katindi yun. So anyway, before that, I want to show to you the resilience of our Filipino race. Ang resilience natin kahit na ano na pagkakasakit na darating sa ating sarili, just move on and fight on, kagaya po ni Alex Iyala, tuloy pa rin ang laban hanggat sa balang araw makukuha rin yan. So ito po, ipakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo nung maliit pa si Iyala, kasama niya sa picture ang idolo niya na si Maria Sharapova. At sinabi niya noon, bata pa lang siya, ay idolo niya at susundin niya, balang araw gagayahin din kita. Parang gano'n na sinabi ni Iyala kay Sharapova. So ito po, bago tayo mag-topic, papakita muna natin ito. Okay. Ito po si si Iyala at ipakita natin kasama ni si Maria Sharapova. Imagine idolizing a tennis legend and then following in her footsteps. That's exactly what's happening with Alex Iyala. A few years ago, Iyala had a poster of Maria Sharapova in her room. She was her 5th grade project. Fast forward to today, and the Filipina phenom is making waves. After stunning the world in Miami, she admitted her childhood favorite, Sharapova. But it's not just admiration, it's inspiration. She's modeled her fighting spirit after Sharapova. And guess what? Her dreams, just as big. I want to win Grand Slams and become world number 1. Sharapova did it in just 4 years after turning pro. Could Iyala be on the same path? From fan to future champ? We're watching history in the making. Imagine idolizing a tennis legend. Okay. Hi everyone! I just got off my match on center court and I am so over the moon right now. Thank you so much for your support and I hope you guys enjoyed that as much as I did and I hope I'll see you in my next round. Bye! Okay. Hi! Yan. You have to be kidding me. Oh, they're gonna love her even more now. Alex Iyala is once again the talk of the town. After the legendary Maria Sharapova, a multiple-time Grand Slam champion and former world number 1, shared her message about Alex Iyala, the spotlight is once again on the young Filipino tennis star. So I remember attending the first round of her match, which was a tough match at the US Open. And then I went back home and then I was contemplating coming back and I wanted to witness her win because I think she has such an amazing head on her shoulders and the game. Now, Alex is fully focused as she prepares for the upcoming Miami Open, with only a few days left before the tournament begins. Once again, she will proudly raise the Philippine flag on the international stage of tennis. Can Alex Iyala achieve an even bigger breakthrough in the Miami Open? Comment your thoughts below. And Yan, si Alex Iyala at Sharapova. Oh, ganda ni Sharapova. Oh. Yan.
Ganda. Nakakatawa naman itong litratong ito. Ah, talagang pet na pet siya ni Kwan, ha? Pet na pet siya ni Sharapova. Hindi alam ni Sharapova yung batang kinagiliwan niya ay magsusunod sa kanya. Di ba? I just wanted that you mentioned Ano ko lang sound. So, for Alexila. But instead of being served, Alex held the umbrella herself while the young girl stood beside her. A simple act that speaks volumes. Talent makes champions, but kindness makes role models. When Rain stopped the match, a ball girl brought an umbrella for Alexila. But instead of being served, Who do you like at the Open? Who you got your eye on? Well, you're putting me on the spot. I know. It's supposed to be an easy interview. Well, I'm just give us one. Give us one Okay, I name. want Coco. 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 All right. Me and you both, Maria. Who do you like at the Open? Who you got your eye on? Well, you're putting me on the spot. rule number 33. Fear no man in this earth. Be the mighty lion. I'm really emotional, and maybe for someone like Iga who has won so many slams, or maybe someone like Serena or Venus, this achievement may seem small, but for someone who grew up in the Philippines and you know, I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything. I'm really emotional. okay. Filipina tennis star Alex Ayala and Hong Kong's Coleman Wong are catching fans' attention. Recently, Wong was spotted cheering for Ayala during a WTA 125 tournament in China. The Oh, Lini, ito yung kasunod niya kalaban. Nagkalaban na pala sila dati. Let's be real. Maria and I were once the fiercest of rivals. We had our differences. To the world, we looked miles and miles apart. But the truth is, we weren't. We wanted the exact same thing at the exact same time, to be the very best. When the Tennis Hall of Fame asked us, who would you like to introduce you on stage? She was the first person I thought of. And I said, I have to ask her. And I immediately got my phone. I sent her a text message and we spoke. We spoke for about an hour. And I just said, you've come to mind. I have so much deep respect for you. And we've grown. So, yan po ang tennis world. Okay. Let's be real. Okay. Let's stop at that. At saka pupunta na tayo sa ating okay. So, punta na tayo ngayon sa topic natin. Nais ko lang, ang konteksto nito pagpresenta ko po ay nagsimula po ito sa aligasyon ni BBM na nagsimula po yung mga flood control project sa pamamagitan ni Duterte. So, in-examine ko po yung records ng Department of Budget and Management at nakita ko po yung pruweba na maliit lang ang flood control project ni Duterte. Much more the time na nagkaroon ng COVID-19. At saka, kung ikumpara mo kay Bongbong Marcos, ang naging project niya sa flood control ay nagkahalaga ng doble-doble. Hindi pa pinag-usapan dyan kung magkano ang tawag dyan, ang pinalusot niya o inserted na siningit niya ng mga pundo sa unappropriated appropriation. So, unappropriated appropriation, ibig sabihin appropriation budget. Ang unappropriated, ibig sabihin po, walang pundo. Yan ang ibig sabihin. Pero nilagay niya, pinarada ni Marcos at kasama niya si Martin Romualdez, si Saldico,
kasama pa dyan, kasabwat din niya si Chis Escudero at saka si dati ang kasabwat dyan ay si Sani Angara at pumalit kay Sani Angara si Grace po. So, ibig sabihin, yan mo po ang aking inaakusahan, mga personalidad na number 1 na nakipagkutsaba kay BBM para sa mga maaprubahan ng flood control project. So, siningit na doon maraming programa, maraming project ang kinuha doon sa unprogram. Walang pundo, pinarada lang. At gagamit lamang kung may sobrang pundo. Isinadya nila ni BBM na yung ibang mga proyekto ay hindi pinatupad, so nagkaroon ng savings. So kung magkaroon ng savings, pwede niya gamitin, bubunot sa ngayon sa unprogrammed appropriation. Pinalit niya. Ganun po sila mag-sweeting. So ngayon, ipapakita ko sa inyo po yung ginamit na dahilan ni BBM sa ngayon. At sinabi niya ito matapos siya dumating galing Canada. At kung saan sa Canada ay tuwang-tuwa daw siya at diniklara ng World Bank ang Pilipinas na umangat na daw sa upper middle class. Nakakahiya naman na Andrea Guico titignan paano po ang Pilipinas nagiging upper middle class, ang daming gutom. Pag sinabi mo pong middle class, lahat po ay nagtutungkol din sa trabaho. Lahat ng mga tao na may trabaho, ang tinutukoy ko sila ay mga middle class. Ang mga walang trabaho po, na umaasa lamang sa ayuda o sa wala mga ayuda, kung paano hingi dito, hingi doon, o namumulot ng basura, ay, kaya sa minimum wage, mas mababa pa sa minimum wage. Mga minimum wage earner, yan po yung tinatag ko na below middle class. Yung middle class pa mga professional, kagaya ko, lawyer na natanggal pag-abogado, at engineer din at the same time, pero I do not practice engineering anymore. But iba pang ginagawa ko, nagbablogger muna ako, tsaka may ginagawa akong mga legal researches that keeps me growing and living. Anyway, senior citizen naman ako, so I'm just counting about 15 years at I'll be gone at bahala na mapapalit sa akin ang kasunod na henerasyon. Kay Kumaro, magandang hapon. Nandiyagoy ko, magandang hapon. Watching from Singapore, Maya Pagat Panapon. Brian Rodriguez, maraming salamat Brian sa iyong musika na binigay sa akin. Magandang hapon sa Toto. Wala na ayos mag-isip itong si BBM. Pinapahiya na niya kami ng mga taga-Norte. Siyempre, ang pinangangalandakan niya ay Ilocano siya. Pero nangyari, nagnanakaw naman siya. Hindi po siya Ilocano na may research po ako. Ang tatay niya po ay pure Chinese. Hindi lang may half Filipina, pero more on Chinese. Okay, so Naimbag Gamalem, Romel Bengson, Mary Rose Cariaga, check Antonio Tirador, Tamsakdan, salamat po. Okay, so let us now compare. So ito, magsimula tayo dito sa salita ni nang namatay na napakamatay daw siya na congressman ng Camarines Sur. At siya ay na may revelasyon na sa panahon ng 2019, panahon ni Duterte, wala pang COVID, ay may isang grupo mayroong sindikato ng mga kontraktor na ang pangalan ay City Leonso. At ang kontraktor na ito ay dami lang pala. So nagbibiding-biding, sumasali, pero pangalan City Leonso. Pero ang totoong kontraktor ay yung RMR Construction. At ang RMR Construction naman, nang binuo ang City Leonso, ay isang stockholder din ang korporasyon na yan sa isa pang korporasyon na ang tawag ay City Leonso. Pagkatapos, kung mananalo ng mga 2 billion mga projects, ang ginagawa ay kaya anong tawag diyan, parang pinasubcontract ng City Leonso sa RMR ang mga lahat ng trabaho. At kumita. Sino si RMR naman ngayon? Si RMR ay pag-ari ng isang mayor ng Kasiguran, Quezon. At sino naman si mayor ng Kasiguran, Quezon? Siya po ay husband ng isang apelido ay Diokno na anak ni Benjamin Diokno. Si Benjamin Diokno ay nagiging budget secretary din ni Duterte sa panahon ni Duterte. Na si Ben Diokno ay sa panahon ni Marcos, kinuha rin siya ni Marcos na budget secretary. So, ganun katindi ang impluwensya ni Ben Diokno. So, ang magaling na Diokno na si Pepe Diokno
na tatay ni Chel Jokno na napakalayo na abogado si Chel Jokno. Wala siya. Ang galing talaga ng tatay no, si Pepe Jokno. Ay magkapatid ata yan sila ni kan magpipinsan o paano ang relasyon nila ni Ben Jokno. So itong Jokno, the other side of it is yung Jokno na corrupt. The other side, yung Jokno na maayos. Pero hindi ko nakita ang kayusan na yan sa katawan ni Chel Jokno. Sa Evergreen Piquero, di siya Ilocano, siya ay magnanakaw, sabi ni Congressman Chavit Singson. Tama si Chavit Singson. Kaya ang tawag nito ay dapat ikwento ko ngayon ng biyag ni Lamang para makita niyo yung kultura ng Ilocano sa kwento ng biyag ni Lamang. Makikita niyo dyan ang katapatan ng Ilocano sa kwento ni biyag ni Lamang. Tapos makita mo dyan kung paano patas lumaban si biyag ni Lamang. So biyag kabayanihan, si Lamang. Si Lamang po yan pong Ilocano hero na pinanganak na parang hindi tao. Paglakas pa lang niya, paglabas pa lang sa tiyan ng nanay niya, siya pa nagpangalan sa kanyang sarili, Lamang. So, ito, pinaghiganti niya, namatay ang tatay niya, pinaghiganti niya ang tatay niya kasi pinatay ng mga igurot. So, yan ang kwento lang yan, mga igurot na subscribers ko, huwag kayong mga magagalit. Kwento lang ito. Tapos, matapos mapaghiganti ni Lamang ang kanyang ama, ay patas naman siya lumaban. Tapos nanligaw siya. Nung nanligaw siya, patas din siya manligaw. Ang niligawan niya po na magandang dilag ay nililigawan din ng iba, may dalawa siyang karibal. But he fought for his love in the most decent and in the fairest way. Nanalo, naging asawa niya na, nagbigay siya ng Dory. So ibig sabihin, kung ang Ilocano pala nung araw ay nagbibigay ng Dory, walang pinag-iba ang ugali ng Ilocano sa mga ugali ng mga Muslim sa South. Kasi hindi ka pwede mag-asawa kung wala kang Dory na ibibigay. So that is biyag ni Lamang. Siya ang Ilocano folklore hero na dapat isa rin siya yung kwento ng buhay niya. Although, ano lang yun, may katang-isip lang yun ng isang manunulat na parang siya yung katumbas ni Francisco Baltasar sa Ilocos. So, ang galing ng pagkagawa ng kwento niyan. Makikita mo dyan, dapat lahat ng Ilocano ay nababasa ng gusto ang kwento, kahit kwento lang yan, ni biyag ni Lamang. So, dapat, kung totoo kang Ilocano, matapat ka, matapang, at tapos patas kung lumaban. Yan ang tatlo mo makuha na moral of the story sa istorya ni biyag ni Lamang. So, this time we will proceed. So, tapos pakinggan natin yung kwento ni Congressman Nonoy Andaya. Pinresen ko na kanina, ipipresent ko naman ulit ngayon. Just for the purpose of giving context to sa aking presentation. Katabi niya dito ay si Congressman Dante Marcoleta, nung congressman pa lang. City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. We found out that City Leoncio's major partner for its Bicol projects is Arimar Construction. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr.
is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Kasiguran Mayor Edwin Hamor. As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation. Clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, balae. Manugang ni Secretary Jokno, si Romeo Jojo Sikat Romeo Jr. Jojo Sikat Jr. Balae ni Hindi. Secretary Jokno, si Esther at Edwin Hamor. Si Hamor yung mayor ng Kasiguran, Quezon. So anyway, so ang kukunin natin ngayon ay ano naman ang palusot ni BBM. Ito po. Palusot niya, kunwari siya nakadiscovery ng ng flood control project. Palabas natin kayo yung pagsabi niyang manigas naman kayo. Ay, mahiya pala. Manigas naman kayo. Ito po isa. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Kita mo? Pinapalabas niya na wala siyang kasalanan. ikaw naman pumirma ng budget. Alam mo yun. Hindi dapat vineto mo na, tinanggal mo na. 2023, flood control. 2024, flood control. Noong 2024, nagmayabang ka pa na natapos mo na 5,500 na flood control projects. Tapos, after na magsuna ka, or by the month of July 30, August, nagkaroon ng bagyo sa Bicol. Bagyong Christine. Nawasaklat ang flood control project ninyo. Doon na nagsimula, nagbisto si Saldico. Nagbisto naman lahat ng ibang mga kagaya ni Rods Gutierrez. Tatay niya, contractor din, congressman siya. Akala mo magaling. Pero puro mga politiko kayo, puro lang kayo pera-pera ang kwan. Kaya, ang problema lang, walang eskwelahan sa pagiging politiko eh. Dapat may eskwelahan sa pagiging politiko para malaman natin kung paano didiskarte mga politiko. Well, it so happened na hindi tayo. Ang nangyari po dyan ay, ang pwede na maging politiko ay yung may pera. So, now, let's go to the truth of the matter. Tingnan natin yung 2026 na budget. Ito po yung budget po ni Noynoy Aquino. Ang tingnan naman po natin, specific lamang po sa flood control project. So nakita nyo, pinasaya ng December 29, 2015. Ang budget ng DPWH ay 384,287,164,000. Ganun lang po kaliit. So dito sa flood control niya, 58,959,652,000,000. Yun lamang ang budget ni Noynoy Aquino. So nakita nyo na? Yan po ang budget ni Noynoy Aquino. Ngayon, let's go now to the next. Tingnan naman natin 2017. Kasi yan ang 2017, yan ang una pong taon na ang budget ay kay Duterte. So ito naman taong budget ni Duterte ng 2017. Ito po. So 2017 yan na, Act Fiscal Year 2017. So flood control Management Services, 72 billion
926,249,000 pesos. Yun lamang po ang budget ni Duterte noong 2016. Ngayon, let's suppose, napakaliit pa rin yun. Paano magiging flood control construction na napakaliit? Kung tutuusin mo, dami-dami mga buong bansa ang bibigyan mo. So ngayon, makikita natin ngayon ito ay, tandaan ninyo ha, 72 billion, 926 million. Yan lamang po ang budget ni Duterte noong 2017. Now, let's go to 2018. Na budget ni Duterte sa flood control. Ano ba ito? Yes. Diyan. Ito pang 2018 na budget. 2018 ba ito? 2016 pa pala yan. So, my problem is ito. Ito ang 2018. Yes, 2018 ito. So, tingnan mo budget sa flood control management 2018 kay Duterte ito na time. 127 billion. Kumbaga, dati 70 billion, nga naging tinaas niya ng 127 billion, 734,500,000 pesos. Ito po yung 2018, wala pang COVID. So ito yung build project niya na kung saan gusto niya makapagpatayo ng mga proyekto. So let's now go to sa ano naman, sa 2019. Ito po yung 2019, yun yung COVID time na. Kasi nagsimula pag COVID. Hindi, 2020 nagsimula ang COVID. Hindi pa COVID ito. Simula pa lang bill niya. March 16, 2020 po nagsimula kasi ang COVID. At 2018 ito. Okay. Ito yung 2018. 2018 na ba yun? 2019. Naku, hindi ito. 2018 ito. Nagkamali na naman ako. Dali lang. Baka ito na yan. 2016 din yan. Ang gagawin ko dito, i-off ko na lang ito para i-off ko na lang para hindi ako malito. Okay. So, sunod, nalilito kasi dami. Ito po ang 2019. So, nakita ni 2019? Sa 2019 po, na flood control project ni Duterte ay 90 billion. Ayan. 90 billion. Tapos, kunin naman natin ang 2020 na budget ni Duterte. Yun, 2020, budget niya sa flood control, 90 billion. Lit lang. Tingnan naman natin sa budget niya sa 2021.
So sa 2021, ang budget ni Duterte sa flood control, 101 billion. Malit pa rin. Sa 2022, siya gumawa ng budget pero papasok na yung term ni BBM. Ayan, 128 billion. Medyo linakihan. 128 billion. Yan. So ngayon, isara natin yan. Tingnan naman natin ang budget naman ni BBM 2023. Ito. Ito naman 2023. Yung unang taon na budget ni BBM ito. Ito po. Ano budget ni BBM sa flood control? 182. Biglang tamalon na napakalaki. Kita nyo yan? Ang laki ng pinagtalon. Unang kano, ibig sabihin dyan na kumana na talaga kagad si Saldico na paayon sa sugo ni BBM. Kasi may utang, natandaan natin sinasabi ni Saldico na may obligasyon siya na magbigay 1 at 2 billion a month kay BBM. So para masunod yan, kailangan malaki ang project. Pero nakita naman natin, budget pa ni Duterte sa 2022, yung binigay na unang 2 billion, ibinigay kay BBM ng September 2022. So ibig sabihin, yung mga huling araw ng budget ng 2022, ginamit ni BBM ginamit ni Duterte kay BBM na punta yung pinakahuling 6 na buwan ng 2022. So tingnan natin ngayon dito ang balikan natin ang kwento ni Saldico. Patungkol po sa kanyang kwento, patungkol po sa kanyang binibigay na delivery. Delivery niya kay dineliver niya na pera kay BBM. So, Sandro. I don't wanna talk about the things you've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. Sandali lang po, hinanap po yung delivery na binabang. So, sinabi ko sa inyo, noong 2022, later part ng 2022, kay BBM napunta yung budget ni Duterte. Okay? So, ito po yun ang ating ipakita muna. Bago tayo pumunta din, babalik sa aking pinakita kanina. Ipakita ko lang muna, isigit ko muna yung mga maleta na pera. Ito po. Ito po yung unang maleta na pera. Noong September 2022, nagsimula. Ito mga 24 na ito na mga maleta. 2024. Din ito, 2024.
25, 2024, December, 24, 25, 24, 25, 24 ulit, 24, 24, dami-dami 2024 na delivery 25, 2025, 2024, 2025, 2022, 4, 2025, 2025. Yan po ang mga ano. So ngayon, darating tayo sa ito po yung unang delivery. Schedule ng delivery. Makita ninyo yung delivery kay BBM September 1, 2022. Supposedly budget pa ito ni Duterte. Pero kinana niya na September 1, 2022. Tumanggap na ng 450 million na maleta. Tapos 17 September 2022, tumanggap ng 550 million. So totalin mo for 550 plus 450, that is 1 billion. Tapos September 26, ang padala pa ng 561,307,000 pesos and 500 pesos. Tapos October 5, nagpadala ng 500 million. October 15, other 500 million. November 11 ng 2022, 1 billion. So yan po, pinapakita ko lang sa inyo na napakatindi ni BBM. Ayan. Hindi po mananatili ang haba ng pagde-deliver na hindi mabisto. Ibig sabihin, kung wala nakabisto, si BBM ang nasa likod niyan. So, ang total na bigay kay BBM ay 56,418,874,054. Ano yan There were only 24 months in 2023 and 2024. So 24, dapat i-times 2 mo, magiging 48 billion. So ang iba dyan, 2025. Kaya tag 2 billion kada buwan, dyan po napunta. Yan pong explanation kung bakit talaga si BBM talaga po ang kumana. At ang nagsabi niyan, ito pong listahan ni Saldico. Okay? So balik tayo doon sa budget. So, sa budget na lumalabas po, ito sa pinakita ko na sa inyo 2022 ay kay Duterte ito na time. Ay, 2023 na ito, kay Marcos na time, 182 million, 989 million. Okay, so tingnan natin ang 2024. Matindi talaga si BBM, si Bonget. Yan. 2024, budget ng flood control ay 244 billion, 577 million, 911. Grabe, doble Ikumpara mo sa panahon ni Duterte, ang budget ni BBM doble. Yan po, record po yan. Kaya hindi na kayo pwede magsabi sa akin na nang gumagawa lang ako ng kwento. Ito naman, gawin natin, kunin natin ang 2025. The budget. Yan po, 2025. Ang flood control ay 248 billion. Ayan. Matindi. Grabe ang boss nyo. Grabe ang boss nyo. O yan. Ito naman, sa 2026, dahil nabisto na, tinanggal ang flood control budget sa 2026. Ayan wala na. Ito 2026 yan, wala na, tinanggal kasi nakabistuhan. Pero, ang nangyari po dito, pinasok po sa Department of Agriculture. Ginawa ng Farm to Market Roads, FMR. Anong FMR? Farm to Mansion Road ang nangyari. Ay, lintek na walang kwenta at walang dalating ganti nito. So, yan po ang nangyari. So, with that, ladies and gentlemen, I now conclude my presentation. Kayo mismo nakakakita, records po yan. Doble-doble ang budget ng flood control sa panahon ni Bongbong Marcos. Huwag niya sabihin na si Duterte nagsimula. Well, kita nyo? Kung makita nyo, kayo mga taga-BBM, nakita nyo na I don't think that you will change your mind. Magtatawag na lang po ako.
Sino pa ba? Si Mary Rose Cariaga, check-in, Attorney Tirador, salamat. Pag-check-in mo. Si Romel Benson, maimbag ng malim. Tapos si Ryan Rodriguez, oy, Ryan, sa Australia, kumusta sa Australia? Tapos si Kay Kumaro, good day po. Si Andrea Guico, maya pagkat panapon sa Singapore. Sa Virgie Piquero. Tapos di siya Ilocano, siya ay magnanakaw, sabi ni Kung Chabit. Romel Benson, kaipokritohan ang upper middle class. Okay, Honda Vega, hoy Toto Kasing, please. Maawa ka Toto Kasing, tirahin mo si Tumuturgo. Kirat Inso, Kirat Bunyog, Congressman, kuno. So, ambisyoso ang animal. Okay, si Ben Reclamador. Kasiguran, Sursugon. Ay, salamat, Ben Reclamador. Kasiguran, Sursugon pala. Tapos, Argo. Tapos, Virgie Piquero. King of Corruption, Bangag. Bam Reclamador. Ben Reclamador. Anong DPWH budget 2017? Hindi ko pa napakita 2017. Napakita ko na. Tapos, Argo, ang galing mag-investigate, iimbestiga ng host. Tapos booking na naman si BBM. Huling-huli. Mary Jane Enriquez, malaki ang budget pero walang project. Yun. Mas malaki pa kay mga budget resulta kay bill ni Duterte, marami. So Pinoy Platero, can see the document, this public information. Sa kwan po sa pwede niyo mabuksan sa dbm.gov.ph. Diyan na po mabuksan yan. So, Edgar Nacion. Dr. Toto, good afternoon po. Have a blessed Sunday to your family. Tapos, Virgie Piquero, pinakain ng ninakaw, kaya nanakaw din ang anak, pati ang apo. Dugo ang Marcos magnanakaw. So, Luis Buada, hindot kasalot ka sa Pilipinas. Esteban Wakdagan, hindi daw kaya di umano ginagamit sa pagpundo ng illegal drugs for international drug syndicate. Kahirap-hirap ang gumawa ng sindikato. Ben Reclamador, every year tumataas din ang flood control ng PRD. Puro maliit pa rin ang pagtaas. At maliit pa rin ang suma total. Doble nga sa panahon ni BBM. Luis Boada, dapat sa iyo pakainin ng bala. Sino si Ashol? Hindi ko alam kung ako tinitira niyo o hindi. Pero para naman regalo siguro sa inyo, I would open the website of Bureau of Treasury para malaman nyo po na inabot na po ang utang natin ng 18 point Bureau. Inabot naman ng 18.55 trillion po utang natin. Ito po Yan ang patapos natin presentasyon. So ano gagawin natin yan? Napakalaki na ng utang natin ng bayan natin. Yan po. National government debt reaches 18.55 million. As of end of May pa lang yan. Hindi pa kasama yun dyan. So yan po ang kamatuoran o katotohanan. Okay? So kung paano natin malalaman yan ay kung gusto niyo malaman magkano sa 1855, tingnan natin yung end of April. End of April. Ito po yung end of April. Ay, wala rito yung end of April. Anyway, end of December, end of 2025, ang utang natin ay 17.7 trillion. So, 6 na buwan, 5 buwan lang, ay 18.5, halos 1 trillion ang inutang. Grabe. Ganun po. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sino pang iba? Luis Boada. Ay, hindi po to fake news. Nakita mo na nga may good record, fake news pa. Ibig sabihin, Luis Boada, ang utak mo po ay mababaw. Kasi nakita mo ng dokumento, magsabi ka pa fake news. Maraming salamat po sa lahat.